Napalaban po si Coach sa isa pong international over-the-board tournament na ginaganap dito po sa may Bangkok, Thailand. Ito po yung 4th Big Rook International Festival. May tatlong event po yan. May standard, may rapid, at may blitz. So naglaro po ako ng blitz event. At medyo maganda yung panimula ko eh. Kasi after round number 3, perfect score ako. Tinalo ko po yung seeded number 3 na si IM Oleg ng Russia. At ngayon naman pong round number 4, kalaban ko po yung number 1 player po ng Myanmar na si Win Sautun ngayon. Grabe yung laban na nangyari. Ipapakita ko sa inyo. Kasi pang puzzle po yung last part eh. Tingnan nyo po E4 po yung tinira ko dyan. Nag-C5 yung kalaban ko at sinagot ko yan ng C3. Alam nyo naman, alapin. Yan talaga tinitira ko pag over the board tournament po. Na tinirahan ng knight F6, E5, knight D5, D4, kinapture takes, and then D6. Pagka D6 na bishop C4 ako. So, marami po ang nakita sa laro ko pagka bishop C4 umatras dito. Nagbi-bishop B5 ako, humarang nagsasacrifice ako ng po na ganun. Marami akong in-upload na video, ganun po lagi laro ko, na kung saan interesting yung nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, siguro nakita ng kalaban, siya po ay nag-E6. Tamang dinipensahan niya lang po yung kabayo na nag-knight F3 na ako. Ang kagandahan po ng E6 para sa akin, no, eh hindi na makalabas yung bishop. So pagka knight F3 ko, nag-knight C6 siya, castling lang ako. Nag-bishop sa E7, queen E2 lang, and then nag-castling din siya. Pagka-castling, tumira po ako ng rook D1. Ayan, and after rook D1, yung kalaban ko, tumira po ng knight A5. So, ang idea po ng knight A5, inaatake niya yung bishop eh. Siyempre, inatras ko yan, bishop D3. Pagka bishop D3, nag-knight B4. Ayan, in-expect ko po yan at sinagot ko po yan ng knight C3. Pagka knight C3, knight takes D3, rook takes D3, tapos nag-B6. Ayan, no? Alam niyo ba na meron po akong laro sa online na ganito mismo? Ang tinira ko po something like this, gumanon, tapos ang nangyari, nakalive ako nun eh, pumunta ako doon, nauwi yun po yun sa napakagandang sacrifice eh. Pero yung kalaban ko, ang tinira niya po, after kong mag-queen E4, number 1 engine move po, bishop A6 muna. Grabe. Ang tindi pala ng idea niyan, hindi muna B7 para yung tore mapilitang bumaba. Bakit? Kasi kung nandito yan, pagkatira ng ganito, may mga rook ganun eh. Dahil doon nawala yung rook idea na punta G3, H3, saka po siya nag-bishop B7. Oh, grabe, parang ending yung kalaban ko, no? At medyo mabilis na pong pinawalan yan. Anyway, tumakbo po yung reyna ko sa G4. Yung kalaban ko naman nag-King H8 lang. Grabe, engine move pa rin, no? Siyempre, iniiwasan niya po yung mga ganun pong idea. At pagka-King move, tumira po ako ng Bishop F4 dito. Ngayon, pagka Bishop F4, medyo nagkamali na po yung kalaban ko. Kasi akala niya walang threat yan na parang nagde-develop lang. Siya po kasi ay nag-Rook C8 na mali. Ang tamang tira daw po is dapat mag D5 na siya. Bakit mo kailangan yung D5? Kasi ang plano ko po talaga dyan, mag D5. Ayun. So ako po yung nag D5. Ang reason ko po, para mabuksan yung tore. At after D5, naging okay daw po yung posisyon. Bigla ng puti. Kasi nga, ang pinaka-threat ko, kakainin ko yan. Di mawiweekend po yung D6. Ayan kasi So, ang ginawa niya po, nag-capture sa D5 na kung saan, pagka knight takes D5, lamang na daw po ako dito. Bakit? Ayun na nga po yung plano Kakainin ko po ito Ayan tapos kakainin ko yung pawn. Ngayon, pag tinex niya po, let's say, kinapture niya muna, bishop takes lang po ako dyan. Mamatiin ko siya doon At hindi niya madepensa ng mga ganun yan kasi capture lang, discovery Yung rook G8 nga din po, hindi pwede dyan Kasi pag nag-rook G8, kahit simplihan na lang daw po ito capturein mo lang daw to. Tapos pagka takes po ng queen, ito matindi. Knight G5. Anong meron sa knight G5? Pag kinapture po, may takes na gano'n. Ang pinaka-threat, alam niyo kung ano? Queen F5. Paano mo didepensahan? So, mapipilitan ka siguro, mag F6 ka na lang or H6. Kaso, rook D7 na tumataging ting-ting-ting-ting-ting. Ayan bigat Kaya balik po tayo doon, hindi niya naman po kinapture yung E5. Ang tinira niya po, nag-rook C4. Ayun. So, pinipin ako.
Ang nakikita kong plano po niyan is bukod po sa kakainin, pwede po magganon eh. Nakapin po kasi. Kaya ako po, sinimplihan ko po. Nag-queen po ako sa G3. Though, hindi siya yung best move. Oh. Ang best move pala ito eh. Pero okay din daw yan. Lamang pa rin. Kasi, umiwas ako sa pin, may threat po ako na capture doon eh. So, ang ginawa ng kalaban ko, nagtira lang po ng knight c6 na nabigla ako sa tirada na yan. Umatras lang. Pagka-atras, di umatras din ako. Pero mas maganda yung atras ko kasi atakado ko yung kanyang tore. Nabuksan na po yung pressure sa d-file at ito po ay clearly better na magwa 1 pawn up. So nag-rook e4 po yan and then kinapture ko po yung pawn. Tumira po ng bishop sa may f6 na tinirahan ko ng simple lang. Bishop g5. Yung bishop g5 hindi pa nga maganda. Ang maganda pala is d7 and then tulak. Kaso, ang natatandaan ko sa posisyon na ito, halos wala na po akong oras eh. Kaya nag-bishop g5 ako, sabi ko, palit-palit na lang to, lamang na ng isang pawn. So, ang ginawa po niya, nag-8-6 lang, kinapture ko po, kinapture niya ng Reyna, and then saka ko po yan, and then kinunatan ko pa yan, nag-b3 pa ako. Hindi ba daw ganun kaganda? Mas maganda daw, i-d7 ko pa agad eh. Anyway, gusto ko lang i-maintain kasi yung 1 pawn up advantage, kaya ayan, kunat-kunat lang. Ang pinaka-idea po din yan, yung knight may suporta dito later on. Anyway, nag-rook d8 po yan. Nag-rook lang ako sa c1, no? Ayan, oh, relax lang, di ba? Wala masyadong kaguluhan dyan. Lamang pa rin ang pawn eh. Tumira po siya ng rook e6 na mali. Tinulak ko lang. At pagkatulak, nag-queen e7, queen c7. Tumira po ng bishop sa a8. Tinalong ko yung kabayo ko sa f5, po. Pumunta yung queen sa f6, knight d6 naman. At yung knight d6, parang walang threat yan. Pero alam nyo ba, matindi na po ang kasunod niyan. Sinasabi po dito ng engine, pwersado na daw siya mag-king move. Do pag nag-king move siya, lamang pa rin. Kasi kahit knight b7, okay na eh. Okay na po eh. Ang kaso, blitz po ito eh. Ang ginawa niya, tamang balik lang. Ayun, no? Bumalik lang, para saan? Ang pinaka gusto niya po mangyari, kakainin niya po ito. Hindi niya nakita yung napakatinding panapos na tira. Ito, rook takes lang. Rook takes lang. Ang iisipin mo, di babawiin lang, di ba? Oh, at pagkabawi, baka isipin nyo, kakainin ko lang yan. Hindi. Hindi yun yung panapos. O, sige nga, gawin natin puzzle to, mas magandang tira. White turns to play, find the best move, at halos mag-design na po yung kalaban dito. Post nyo yung video, tapos i-play nyo na. Ito po kasi yung tirang ginawa ko eh. Kita nyo ba? Ito, boom. Sinacrifice ko yung Reyna. Siyempre, kinapture niya. Pagka knight takes f7, king h7, knight takes d8. Nag-resign na po. Bakit? Ubos na eh. Atakado tore, atakado bishop. Pag gumalo isa, kakain isa po, promote pa. Grabe yun, no? At dahil doon, after round 4, leading po ako 4 out of 4. Pero 9 rounds ito eh. Ang matindi, tingnan nyo nila kung ano nangyari. Pakita ko po yung naging final standing. Ayan po, oh, ang nag-champion po si Bernardsky Vitali ng Ukraine. Tapos, ang nag-second Pilipino, si Bakuho. Muntik pa nga mag-champion yan. Kasi, tinalo niya po si Vitali, kaso natalo last round si Bakuho eh. Tapos, nag-port pa yung isang Pilipino. Ayan, oh. Ako po, medyo inalat. Pang 11 lang ako, ayan, oh. Ito po yung pinaka-kabuang performance ko, ayan, oh. So, nanalo po ako first 4 games. Kaso, kalungkutan kay Vitali, parang nabalahibuhan ako sa endgame. Endgame yan eh. Drawish lang supposed to be. Lang laki ng blunder. Tapos ang matindi, round number 6. Equal lang. Pinipilit kong masyado. Ayun, natalo pa. Tapos nanalo ko round number 7. Pero round number 8, ganun na naman. Nag-third place yan eh. Yung kalaban ko na IM na yan from Mongolia. Madaling itabla yung position, kaso pag tinabla ko, wala na akong chance sa top 3. So, pilit-pilit, natalo. Lagi may dahilan si coach pag natatalo eh.
And then last round, nakatalo tayo ulit ng isang IM. Anyway, ang ending, yun na nga po, bagsak po tayo sa pang number 11. And not bad, matagal tayo walang laro. Ako masaya na ako sa performance ko din. Biglaan lang naman yung pagsali natin. Anyway, sana po nag-enjoy kayo, may natutunan. Abangan nyo po yung laban natin. Bukas, rapid event naman. Hindi ko pa sure kung maglalaro ako eh. Anyway, good luck po sa atin. Maraming pong salamat. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Salamat po sa inyong suporta. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.